So yung topic natin ngayon as a data analyst o kaya data scientist. So yung first part natin is gagamit lang tayo ng native na Python for data extraction ano. So may mga certain question lang dito sa notebook na to. Ang objective natin is ibigay nyo lang sa akin. Siguro sa madaling panahon. Sa mabilis. Okay? So may import tayo. Sir, ano yung date time import? Gagamit kasi ako ng date para ma-determine ng Python, ma-recognize na ito ay date. May data kasi tayo na date eh. So ang date merong order from January to December. Kailangang ipaintindi natin sa Python na yung column na yun specifically is date. Tama. Para pag sinabi kong halimbawa mag-extract ka ng information from January to March lang, maintindihan niyo na yun na specific date. Kapag string kasi, kapag hindi mo kasi pinrocess at date, malamang mauna halimbawa is yung ano. Kung January siya na word, tapos meron kang April, tapos hindi niya na-detect na siya ay date ano. So malamang mauna yung April bago yung January. Nagegets ba? So nag-import tayo ng date time. Meron tayong specific topic for this para sa date time. Siguro elective 2 kasi gagamitin natin siya for time series analysis. So date time. So maglo-load tayo ng dataset. Sir, paano nga ulit i-load yung dataset? So ang dataset natin, kung makikita nyo is healthcare dataset. Sir, paano i-load yung healthcare dataset? Di ba dito sa notebook natin, meron tayong mga dataset. So ang way natin, since naka-internet naman kayo sa lab, kung gagamitin din tong dataset ko, so meron tayong healthcare dataset. So ito yung dataset natin. Minsan, hindi mo siya makikita kasi malaki yung file. So, ang gagamitin mo is yung raw file. Click mo yung raw file sa side. Kokopyahin natin tong link. So, pag kinopya mo yan, so, ipe-paste ko muna dito. For example, ano. So, ibig sabihin lang, yung pandas ko na read.csv is ina-assign ko sa data frame df yung buong table na to, which is itong CSV file. Para mangyayari, yung table ng healthcare dataset, ilalagay mo sa buong DF. Nagigets ba? So, pag in-execute mo to, in-execute natin to, ano? I-execute ko rin syempre nasa taas. So, mag-i-import ako. Ito ay, kulang ako ng single colon. So, pag ito iniran ko, parang sinasabi ko, from this link, i-upload mo yung data frame sa DF. So, ganyan na yung gagawin natin from now on. Ano? Hindi na tayo mag-generate ng fake na data frame. So, meron tayong data dito. So, sir, ano ibig sabihin ng head? Kung hindi ko pa nadidiscuss yung head, so, pag sinabi mong DF head, bibigyan ka niya ng unang 5 data. So, nagigets? Pag sinabi kong DF head 3, nagre-request ka ng 3 lang. So, sir, bakit may head? Minsan, masyado na nagiging crowded yung notebook mo pag humahaba yung dataset. So, kung interesado ka lang naman sa header, halimbawa sa header lang, so pwede mo sabihin DF head 1. Then, kung gusto mong makita yung pinaka-last na dataset, so pwede mo sabihin DF tail 1. So, ang last dataset natin is 55,499. Ang dami nating dataset. So, around 55,500 ito sakto. Yes. Pwede. May index ka naman eh. Gagamit ka ng iLook. Pwede. Halimbawa, index location ng 22,000 ganyan. Since number yung index natin, halimbawa 223 hanggang 333. Lahat ng column. Same. Kung ano yung tinuro ko sa inyo before, sabi ko nga huwag niyong kakalimutan. So, pwedeng magsimula ka dyan, 110 rows. Pwedeng gumamit ka ng LOC. Halimbawa, isa lang data ang gusto mo. Halimbawa, LOC, gusto ko lang yung data 223. So, pwede kang gumamit niyan. Oh, ito lang yung 223. So, lahat ng tinuro ko sa inyo before, huwag niyong kakalimutan. Napaka-crucial niya sa data extraction. Okay? Lahat ng tinuro ko. Sir, ano pang meron dyan? Sample.
Pag sinabi mong sample, random. Random lang yan. Magsasample ako ng isa. Bawa sample 5. Random yan ha. So magsasample ako ng 5. So nagigets. So ang ginagamit namin usually is tail. Gusto lang namin makita ilan yung dataset natin. So meron akong 55,500. Medyo malaki tong data. Hindi medyo malaki. Sobrang laki ng dataset. Ito ay healthcare dataset. So ano lang ibig sabihin? May patient name, may age, may gender, may blood type, yung medical condition niya, hypertension, date na admitted, doktor na naka-assign, pangalan ng hospital, insurance provider, billing amount, magkano yung binayad niya, saan siya room napa-assign nung nagkasakit siya, ano yung admission type, urgent ba siya, anong date siya lumabas, then ano yung pinainom sa kanya. Tapos ang test result nung siya is abnormal. So pwedeng normal, inconclusive, then abnormal. Ibig sabihin meron siyang sakit. Pag inconclusive, sa hospital hindi natin ma-detect pa. 50-50. So nagigets, ito yung magiging dataset natin So DF tail 3. So gagawin ko na lang 1 kasi interesado lang ako doon sa mga column header. So sir, anong data processing na gagawin natin? Kung mapapansin niyo yung mga name, medyo magulo siya Jejemon. Hindi nga. Siguro, Jejemon yung nag-type, James Garcia, lowercase, uppercase, tapos yung I, lowercase. Pwedeng na 55,000. 55,000 instances, parang accident lang. Parang hindi. Parang sinadya. So, kung ganyan yung gagawin, medyo ayusin muna natin. So, titingnan mo muna yung dataset, kung maayos. So, ito kasi, mahirap kasing i-query ito. Halimbawa, gusto kong pangalan James Garcia. Di ba ang Python ay case sensitive? Malay ko ba kung capital J? Malay ko ba kung yung Garcia niya ay lower I? So, mahirapan ako. So, ang fix natin, lahat ng DF name, gagawin kong lowercase lahat. Para ang basis ko, kapag i-query ko siya, halimbawa James Garcia, ang gagamitin ko is lowercase lang lahat. So, hindi ako mag-iisip uppercase o lowercase. Itong medical condition natin, so since capital yung umpisahan, ako'y confident na capital pa rin. Halimbawa, arthritis, hypertension, capital A, capital H. Okay, wala tayong nakikitang anomalous dito. So kapag abnormal ay di capital A. Pwede mo naman siyang i-convert lahat sa lowercase, sa totoo lang. Pero ang nakikitaan ko lang na kailangan mong ayusin is yung name. So ang gagawin ko lang, DF name, papalitan ko din ng DF name, this time, lowercase lahat ng string. Nagegets? Then DF head, gusto mo lang makita yung data, ganito na yung nagiging itsura. Bobby Jackson, Leslie Terry, Danny Smith. Pwede. Sasabihin mo ay uppercase o kaya ay capitalize. Pag uppercase lahat capital Yes. Capitalize ang gagamitin mo. Pero sa experience ko hindi na kami gumagamit nun. Usually lowercase na lang. Masosolve mo na lahat ng problema sa lowercase General kasi siya. Mas maganda siyang gamitin lowercase. Kung ayaw mo nang maging case sensitive. Sa totoo lang, pwede ko tong gawing lowercase din to. Pero hindi ko nagagawin. Wala naman kasi ako nakikitang anomalous value dito. Yung Tiffany, hindi naman letter A na capital So, i-check mo din siya. Nagkataon lang sa case natin, yung name natin is Jejemon. Hindi natin alam kung saan magsisimula yung capitalization at saka yung lowercase. Question? So, ito'y ibig ko sabihin, lilinisin mo muna yung data bago ka mag-umpisa. Hindi yung dali ng dali lang. Nakita mo na yung data, dali na agad, i-query ko na agad. Hindi. Obserbahan mo muna kung may kailangan ka pang gawin. Okay? Huwag kang hot. Okay? Huwag hot. Tingnan mo muna. Obserbahan mo muna. Okay? Kasi mamaya, nagko-query ka na sa baba, lito ka na. Ano ba? Capital J ba? Ganon. Okay? So, inayos natin yung DF name. Sir, permanent ba yan? Permanent to. Sinabi mo kasi, i-replace ko yung DF name, gagawin kong STR lower. Di ba na-discuss ko STR lower?
Kapag may string ka, pwedeng i-lowercase mo siya, gagamit ako ng str na method. So, lowercase. Okay? I-check natin kung merong missing information. So, ito. Meron ba akong blank? Kasi kung may blank, maaaring tanggalin ko siya o hindi. So, sasabihin ko, missing equals df is null. So, based dun sa query natin, wala tayong missing data. Sir, ano yung ibig sabihin mong rename? Pinaganda ko lang, gusto ko lang ito ay missing. Yun lang ibig sabihin. Okay? Ano ibig sabihin nito, sir? Mamaya, i-explain ko to. Gagawin natin sa ilalim. Pwede kang mag-export naman ng CSV file output naman. Ang ginawa kasi natin sa taas, meron akong input na CSV file, kinuha ko. Pwede ding may query ka, i-output mo naman as CSV file. Kapag hindi mo na ba makita yung display, halimbawa, ang na-extract mong data ay 20,000, hindi naman kayang i-display dito lahat. So, ang gawin mo, i-extract mo siya as CSV file. Yun yung sisilipin mo yung file. So, pinix na natin. So, wala tayong problema dyan. So, wala tayong missing data. So, good. So, first question. Ganito ang klase ng exam natin. Siguro part na to ng sama ko na to sa midterm. Hindi na natin to, kasi ihirap yung exam. So, halimbawa, ganyan yung tanong. Ganito yung mga sample set sa midterm, first part. So, halimbawa, ako yung data analyst ng hospital. So, tatanungin ako ng administrator, how many insurance provider na meron na tayo as of now? Okay? So, remember, meron tayong 55,000 data. Out of 55 ba yun, ilan lang yung accredited natin na insurance provider? 55,000 din ba? So, the way na i-handle mo siya, ito yung natin, data frame. Babalikan natin to. In-screenshot ko na lang para hindi ako balik-balik sa taas. Kasi kailangan kabisado mo yung nandun. Yung header. So, ibig sabihin, para hindi ako balik-balik, i-screenshot mo na lang. Madali naman mag-screenshot. Alam nyo na yan. So, ibig sabihin, ilan ba yung meron lang tayong insurance provider na accredited? So, pwedeng sabihin mo, N unique. So, pwede mong sabihin, out of 55,000 data, 5 lang yung nagpo-provide sa atin ng insurance. Gusto mong malaman kung ano yung mga yon, di sabihin mong unique lang. So, sasabihin ko, madalian, Blue Cross, Medicare, Aetna, United Healthcare, at saka Cigna. 55,000 yung data, pero ito lang yung unique na provider natin. So, pwede kong sabihin, pag tinanong sa akin ng hospital administrator, in 10 seconds, kailangan kong malaman ilan yung provider natin. So, sasabihin ko, sir, 5. Gusto mong malaman kung ano? Blue Cross, Medicare, Aetna, United Healthcare, at saka Cigna. Kung hindi ka naman interesado dyan, pwede mo sabihin N unique. Number of unique cases lang. So, ibig sabihin, out of 55, 5 lang. So, ganun yung gagawin natin. Actually, itong tinuturo ko na to sa inyo, trabaho na to. Yes. Isang skill na to na pwedeng trabaho na. Mag-e-extra ka ng information. Araw-araw mag-e-extra ka ng information. Sa mga research, halimbawa sa PSA, halimbawa sa social weathers, station, yung mga survey. So, ilan yung natanong ko na female na age 30 and above? Na single, na hiwalay, single na nakatira sa city, single na nakatira sa isang third class na municipality. So, kayang-kaya nilang i-extract agad yun. So, actually, talent na ito ng isang data analyst, yung pag-extract pa lang ng specific data. So, tatanungin ka naman, second question, daming tanong ng boss mo. So, pwede mo sabihin, ano daw yung medical condition na very common according do sa dataset natin. So, pwedeng gumamit na lang ako ng value counts. Sir, ano ba yung value counts? Binibilang niya yung instances, tapos ina-arrange niya ng descending order. So, kung bibilangin ko siya, data frame ng medical condition, nasa yung medical condition ito. So, ano daw yung pinaka-prevalent? So, ang pinaka-prevalent sa atin is arthritis na na-admit doon sa hospital natin. So, ang pinaka-common is arthritis, 9,308 cases. Then, yung asthma, yung pinakakakaunti, 9,185. So, gumamit tayo ng value counts. Ano ulit, sir, yung value counts? Binibilang niya, parang sinasabi mong group by. Isang mabilis na group by. Pwede mong sabihin, group by medical condition, then count.
Sir, gusto kong gumamit ng group by. Pwede naman, df dot group by. Pwede mo sabihing medical, ano daw, condition. Tapos, anong gagawin ko? Pwede pwede ko bang i-count? Pag kinount ko yung medical condition, ang lalabas dyan is ilan? So, pag kinount ko lang ano, so, ang lalabas dyan is, yan, 9,308, 9,308, paulit-ulit yung data. Kasi every column, every row is meron kang 9,308. Pwede mo namang gamitin yan. Okay? Pero, ang pinakamadaling approach, dito makikita ko na yung sagot 9,308 in terms ng arthritis. Iko-compare ko pa. Ito, hindi to naka-arrange eh. So, ang pinakamadaling way, sabihin mo na lang value counts. Ilan yung value count ng arthritis, diabetes, hypertension? Nagigets ba? Extraction tayo ng data, ano? So, ang next topic natin, ano na may equivalent nito sa SQL? Sir, bakit kailangan dalaway alam mo? Mas maganda kung dalawang language yung alam mo. Isang native Python, isang SQL. Sir, alin ang mas madali? Wala. Para sa akin. Okay? Pag alam mo parehas, ay di alam mo, mas maganda, mas flexible ka kasi. Pwede mong i-combine dito sa Python kung may knowledge ka ng SQL at saka ng native Python. Pwedeng hybrid. Yung unang part, gagawin ko sa native Python. Yung pangalawang part, gagawin ko sa SQL. Pwedeng hybrid 50-50. So, mas maganda alam mo siya parehas. Question, tayo ay nag-extract ng data, ano? So, halimbawa sa exam, tinanong kitang ganyan, ano? Ito yung question. So, halimbawa, what is the median value of billing amount? So, alam niyo naman, may median tayo na function, ano? So, anong alternative nito para malaman ko din yung median amount? So, ibig sabihin, sa 55,000 na dataset, ang average na billing amount, medyo mahal, is $25,538. So, mahal ma-hospital sa, hindi lang sa ibang bansa, dito rin sa Pilipinas. Kaso, sa Canada, sa Italy, sa Germany, libre. Kahit 5 taong ka may cancer, nasa ospital ka, sagot ka ng gobyerno. Sa Pilipinas kasi bawal magkasakit. Hindi, sa totoo lang. So, bakit ganun sila, sir? Unang-una, di ba, New Zealand, hindi kasi sila corrupt. Lahat ng taxes talaga napupunta sa gobyerno. So, naililibre nila lahat ng social services. Okay? Kaya yung iba, hindi na umuuwi. Ang mga Pilipino, nakatira sa Canada, hindi na ako uuwi. Kasi once nagkasakit ako sa Pilipinas, mauubos lang yung ipon ko. Dito sa Canada, kahit 10 taon na akong comatose, wala akong babayaran eh. Diba? So, yun yung nangyayari. Sir, anong alternative niyan? Base dun sa mga lecture natin. Anong pwedeng alternative? Pwede ko sabihin billing amount. Anong alternative ng median? Hindi. Describe. Kasi pag dinescribe mo, makikita mo yung 50%. Tama. Ang 50% niya is same. Ito yung median. Sir, gusto ko makita yung 50% lang. Gamit ka ng LOC. Okay? Index, 50%. Alternative. Ayan. Same result. Okay? Same result. 25,5538. So, i-comment ko siya. 25,5538. Alternative. Sir, kailangan alam ko yung alternative. Ikaw, depende sa'yo kung may alternative ka. Pero sa akin, i-describe ko na lang yan. O kaya, sasabihin ko is median. So, nagigets? Hindi isang approach lang ang pag-extract ng data. As long as kaya mong i-extract siya ng tama, ay way mo yun eh. Meron nga lang mas mahaba, meron nga lang mas maiksi. Okay? So, halimbawa, ito. Hindi ko muna ipapakita yung sagot, So, halimbawa, ito yung question. Okay? So, interesado tayo sa data. Ano yung room number na ginagamit ng emergency na kakaunti lang? Kasi list eh. Ibig sabihin, kailangan ko ng data ng number ng usage ng emergency, tapos anong room number yung may pinakakaunting cases ng emergencies. Out of 55,000 data. Yes, kukunin ko ilang emergency cases ang napa-assign sa ganitong room, tapos alin lang yung pinakakaunting room na napa-assign doon.
So, ganon. Kung iisipin mo siya sa SQL, madali lang eh. Kasi ang gagawin ko lang is select count from, pwede ko sabihin, from emergency. Meron din kasing group by sa SQL, pero tayo native Python. So, ganito yung solution, no? So, kung titingnan mo yung solution natin, anong una munang ginawa niya? Ang una muna niyang ginawa is tinarget muna niya yung lahat ng admission type. Tapos, i-display ko lang yung room number. So, pag nalilito kayo, pwede namang isa-isa. May concept tayo sa programming ng divide and conquer. Pag nahihirapan kang i-code siya ng isang bagsak, hati-hatiin mo yung problema. Balik ako sa pagkain ng pizza. Sinong kumakain ng pizza ditong isang whole slice? Kinakain niya. Ay, isang whole box, isang subuan lang. So, wala naman, di ba? So, pag nahihirapan kang kainin yung pizza, isa-isahin mong slice. Divide and conquer. Bago mo siya maubos, paunti-unti lang, hindi yung isang bagsak is lulumudin mo na agad, walang nguyaan. Isang box. Nagigets? So, meron tayong divide and conquer. So, ang ginagawa natin dito So, sir, anong ibig sabihin yan? Di ba na-discuss natin yan? Conditional selection. Ibig sabihin, sa data frame, concerned lang ako sa lahat ng admission type. Concerned lang ako sa lahat ng admission type. Nasa admission type ko. Yan. Lahat is emergency. Then, gusto ko lang makita yung room number. So, lalabas yan. Ito. Sir, hindi nabawasan yung data. Kasi dinidisplay mo lahat eh. Sabi mo, lahat ng emergency tapos room number. So, ito lang. Ibibigay sa'yo is 18,269 out of 55,000. So, ibig sabihin, na-extract ko na. Lahat ng emergency ko is 18,000 plus. Then, dadagdagan mo lang siya. So, pwedeng sabihin mong ganyan. Okay, lahat ng emergency, i-value counts mo siya. So, pag sinabi mong i-value counts mo siya, bibigyan mo siya ng, sa room number, ang emergency ko ay 69. Nagigets ba? Parang pinaglalapat-lapat mo lang yung room number. Ilang beses nangyari yung emergency sa room 392, sa room 486, then 487. Then sabi, anong ibig sabihin? List. So, isort mo siya by ascending order. So, pag hindi mo siya nilagyan, parang sinasabi mo by ascending order. So, ibig sabihin, ang pinakakakaunting cases ng emergency is nasa room 189. Okay? So, i-investigahan mo na, bakit kaya sa room 189 ay kakaunti lang? So, pwedeng malaman mo na kukunti yung equipment niya for emergency purposes. So, 24 instance lang ang nangyari out of 18,000 na emergency cases na nangyari sa room 189. Ibig sabihin, divide and conquer. Ipakita mo muna lahat ng emergency, i-value counts mo muna, then pag binalue counts mo na, isort mo siya in ascending order. Nagigets ba? So, ibig sabihin, ito yung room number na may list emergency. Kung ganyan ang tanong ko sa exam, edi ang sagot mo lang is 24. Pero the way na i-extract mo siya, yun yung medyo mahirap na part. Pero through practice, kayang-kaya nyo yan. So next, gawin nating mas komplikado. Okay? So bigyan mo ko ng number of male and female cancer patients. Ilan? Number eh. Ilan yung instances na meron na yung male, ilan yung cancer patient ng male, ilan yung cancer patient ng female. Okay? Ilan kaya? Cancer lang ha. So, ang gagawin mo dyan is ganito. Kung nalilito ka na sa conditional formatting, gamit ka ng query. Ito lang yung special catch kapag gagamit ka ng query. Nilakihan ko kasi meron tayong ganitong characters. Sa keyboard, nandun siya sa tilde. So, sir, bakit gumagamit ka na kapag query ng ganito? Meron na kasing space yung header natin. So, nagigets. Pag gagamit ka ng query, gagamit ka ng, di ko alam kung anong character na to eh. Basta nandito siya sa may tilde. Katabi siya nito oh. Hindi ko alam kung back quote. So remember, kapag gagamit ka ng query,
at merong space, required na merong kang ganyan-ganyan. Tapos, ang starting mo at saka ending is dapat is double quote kasi gagamit ka ng single quote sa loob. Nagigets ba? So, ang gagawin natin is ganito. Para makuha ko siya, sige, isa-isahin natin. Sabihin mo muna ang DF query, lahat muna ng medical condition ay cancer. Kasi ang gusto ko lang lahat may cancer, tama ba? So kung i-query mo, bibigyan kanya ng lahat ng may medical. So meron tayong 9,227 patients na may cancer. Nagegets? Ang gusto natin is bilangin mo lang yung male at saka female. So pwede mong sabihin value counts ng gender. Pwedeng merong parameter yung value counts. So ang gagawin mo dyan is ganito. Pag in-execute mo siya, so ibig sabihin, out of 9,000 plus, meron akong 4,625 male, 4,602 na female, na cancer patients. Okay? So, pag pinag-add mo yan, kanina is a total din ng 9,000 plus. Question? Question. Another approach. So, i-comment ko siya. Pwedeng ganito. Kung ayaw mong gumamit ng query, conditional formatting. Hindi na ako gagamit ng backquote kasi hindi ako nagamit ng query. So, pwedeng sabihin mo cancer, then tsaka mo ituloy yung value counts gender. Another approach, iba lang. Same result. Okay? So, same result tayo, So, nag-extract tayo ng data ng male at saka female cancer patient na binibilang lang natin is per gender. Okay? So, sana malinaw pa. So, pwede kang mag-extract ng information ng 55,000 dataset. So, next, halimbawa, ito naman yung question. Ito, halimbawa. So, bigyan mo ko ng number of male patient na ang case ay obesity, sobrang katabaan. Okay? Na naka-assign for each insurance provider. So, ano ba ibig sabihin ng pinay-extract lang natin? So, each insurance provider, merong cases na male na obesity. Bigyan mo ko ilan sila. Magbibilang tayo ilan sila out of 55,000. So, ganun din yung gagawin mo. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Making naman pag sinasabing give me the number, ang isipin nyo agad, context clue dyan is kailangan gumamit ako ng value counts. But not all the time na pwedeng gamitin mo yung value counts. Pag sinasabi mong give me a number, ang unang candidate na naiisipin nyo na agad is meron akong count o kaya value count. Huwag kayong lalayo doon. So, ang gagawin natin is i-extract muna natin similar na nangyari dun sa taas. So, meron akong gender. Sir, bakit wala akong backquote? Wala naman akong space Yung medical condition ko meron. So, ang kailangan ko, male na obese. Okay? Yung sobrang katabaan na hindi proportion sa kanyang age, sa height. Okay? Hindi. But inaan niyo si Diala, hindi pa obese si Borderline. Hindi, joke lang. Okay? So, i-query lang. So, ito yung male. So, binibigyan mo ako ng male. Nasa na yung gender ko? So, lahat ng gender ko yung male. So, lahat ng condition ko is obese. So, tingnan mo lang, Meron akong 4,609. Pero, interesado lang ako, ilan yung male patient ko na obese na naka-assign sa isang insurance provider. So, pwede mo sabihin, value counts, insurance provider. So, ganito. Okay? So, ibig sabihin, maraming cases ng obese na male patient na ang insurance provider ay nasa Blue Cross. Okay? So, sasabihin ko, yung Blue Cross ang magaling mag-cater ng patient na male at saka obese. Kung ako insurance company, ipopromote ko na kami ay magaling humandle ng obesity na cases. Bakit? Hindi nagsisinungaling na meron kaming 953 instances. So, yun ibig ko sabihin. Okay? So, sunod, Medicare, 8 na, United Healthcare, tsaka Cigna. So, nagigets, data extraction. So, next question. Madami to, 20 question to, pero kung saan lang tayo matatapos. O, ito, halimbawa, ko-comment ko to So, halimbawa ganyan. Ito, naghahanap tayo ng average billing
kung magkano pinagbayaran ng lahat ng cancer patient. Pero ang requirement, babae siya, blood type niya is A+, tapos ang result niya is inconclusive. Ang daming condition Una, hinahanap natin ang average na pinagbayaran ng lahat ng cancer patient. Lahat ng cancer patient Condition, dapat babae, dapat ang blood type is A+, dapat ang result niya is 50-50, inconclusive. Dami, di ba? So, paano ang gagawin mo? So, doon pa lang sa keyword na average, gagamit ako ng mean. Kaso, imimin ko based dun sa specific condition. Tama. Ang condition muna natin is billing amount ng cancer patient. So, ganito yung result. Divide and conquer. Pwede mo tong gawing one-liner, dire-diretso. Pero pwede mo siyang putulin. So, isa-isahin natin ha. So, ano yung unang step? I-display ko muna kung ano yung X. So, ang dinisplay muna natin, ang condition niya is may cancer, tapos ay babae. Nag-agree. Yan yung first condition. So, kung i-execute natin siya, so ito lahat yung may cancer. 4,602 na babae. So, tingin ka, female na may cancer. Check mo yung data frame. Huwag kayong magmamadali na, sir, pwedeng mag-show up one line? Pwede. Basta lalabas yung, yung tamang result. Okay? So, na-extract mo na, female na may cancer. Next step, i-assign mo sa panibagong variable, yung buong X. Nagigets ba? So, gagawin ko na tong Y para makita ko yung display. Then, next condition, blood type naman ay A+, ang test result is inconclusive. So, mababawasan yan. Divide and conquer nga eh. Out of 4,000, meron na lang tayong 189. So, out of 189, i-assign mo ulit sa Y, then sabihin mo, billing amount that mean. Yun yung magiging Y. So, kung i-extract natin, ito yung average. So, ibig sabihin, billing amount, kung titingnan natin siya, Y ba? So, ito yung Y. So, X query, yes, tama. Yung billing amount ko is mean. So, tingnan natin. Yung female natin is, teka, parang hindi ko nakikita yung specific answer, So, with inconclusive result. Teka, i-query ko muna one time, from the start. So, meron akong X, inassign ko yung X, then yung Y, is gagawin ko yung billing mean. So, kailangan ko lang dito is, kung makikita natin, female, A+, cancer. Okay? Tapos, meron ako specifically is, by signa. Kung i-undo ko to, kasi nagbago tayo ng result. So, try ko lang ha. Yung original niya. So, i-undo natin. Yung original niya. Control Y. Parang hindi ko kasi nakikita yung amount. So, ibig sabihin, billing amount that mean. So, ayusin lang natin. So, meron akong letter Y. So, tingnan ko lang ulit ha. So, ito yung Y ko. So, make sure female. So, ito yung A. So, ang iminimi natin dito is, nasan ba yung billing amount? Kung meron ako specific na ganyang data. Wait lang ha. Hindi ko na makita eh. Ayan So, meron akong billing amount dun sa side. So, pwede ko sabihin ito ay specifically ay billing amount dot mean nung Y natin, which is combination ng X at saka nung Y. So, tingnan lang natin kung anong nakikita natin. So, ito. So, ito yung lumalabas. So, inulit ko lang siya. So, ibig sabihin, ang average cancer patient na babae na may A+ na dugo, na may inconclusive result, is nag-average ka ng 26,113. Halimbawa, may nagtanong sa akin, magpapa-admit kasi ako, ganito yung blood type ko, ako'y babae, may cancer. Sabi ni Doc, inconclusive, pero pinapa-admit niya ako. Magkano yung kailangan kong ihanda? Maghanda ka ng $26,000. So, pwede mong sabihin sa kanya precisely. Okay? So, nag-extract tayo ng specific data. So, next question, part 2.
Kung hanggang saan lang tapusin, ano. So, saang hospital naka-receive ng mga urgent cases? Okay? So, saan tayong hospital naka-receive ng mga urgent cases? So, pwede akong gumamit dito ng group by. So, ibig sabihin, DF, group by, admission type. So, pwede ko sabihin dito. O kaya, pwedeng gamitin ko muna yung admission type, gaya nung kanina. So, pwedeng sabihin kong, i-filter mo muna lahat ng admission type ay urgent. So, yan. Lahat yan ay urgent. Then, pwede mong sabihin, bilangin mo lahat ng hospital na merong urgent cases. So, ibig sabihin, ang may pinakamarami is yung INC Smith at saka yung LTD Smith. Sir, ano yung head 2? Kung i-head 5 mo siya, parang sinabi mo, bigyan mo ako ng top 5. Bigyan mo ako ng top 15 na hospital na merong urgent cases. So, titingnan lang natin. Ang tinatanong kasi dito, the most, edi yung top 1. Pero pag sinabi kong top 5, gagamit ka ng head para makita mo kung alin yung top 5. So, ito ay first, second, tabla. So, dalawa, isang INC Smith, isang LTD Smith. So, ibig sabihin, dito yung mga pupuntahan ko ng urgent cases. Kasi marami silang hinandle. Kapag one lang, isa lang lalabas dyan. Hindi mo makikita yung kasunod. Kaya para sure, kasi may mga tabla eh. So, ang gawin mo na lang is pwedeng sabi head 10. Pakita mo top 10. Then, based sa question, ang pipiliin ko is dalawa, hindi la isa. Tabla eh. So, ibig sabihin is LTD Smith at saka INC Smith. Halimbawa, urgent, manganganak ako. Consider mong urgent, halimbawa, cesarean. Sasabihin ko, dalhin mo ako sa, alinman sa dalawang hospital na to. Halimbawa, gusto mo magaling mag-handle ng urgent cases. So, ito yung alternative na tinatawag. So, yung head, first, kung gusto mo namang list, gagamit ako ng last 10. Yung pinakaputot naman, kapututan. Marami. Hindi ko masasabi kung ilan. So, sabihin ko, top last 50. So, maraming tigigisa lang. Hindi ko masasabi kung saan. Maraming cases. Okay? Wag random. oh. Kapag value counts, descending order na agad. Ay di alphabetically, ascending. Pero pwede mo siyang baguhin, di ba? May sort values tayo. Pwede naman siyang baguhin ng sort value eh. Sa mga susunod, required na may sorting. Okay, next question. Balik ko lang muna siya sa dun sa value counts ng hospital. Ito. So, halimbawa ito. Medication naman. So, ilan ang male na naka-receive ng medication na aspirin sa specific insurance provider na Cigna? Ito madali lang. Puro end statement lang ito eh. Kapag yung male ay gender, yung medication ay aspirin, yung insurance provider mo ay Cigna. Kaya kung mapapansin nyo, puro end lang. Kaso tinatanong how many. Papakita ko sa inyo ano yung shape zero ha. So pag kinwirin mo to, ito yung mga certain condition. 1,144. Eh di alam mo na yung sagot eh. Pwedeng sabihin mo, alam ko na yung sagot. Pero mas gusto mo concise lang. Dito kasi pwede ko nang sabihin, 1,144, sir. Pakita mo nga sa akin yung sagot. Ang dami. Pwede bang i-display mo na lang is yung 1144? Pwede ba? So, ang gagamitin mo, lagyan mo ng shape zero sa hulihan. Anong ibig sabihin ng shape zero? Bilangin mo kung ilang row lang. Yun lang ibig sabihin ng shape zero. Bilangin mo ilan yung pinroduce niyang row. So, ang pinroduce niyang row, kung mapapansin nyo is 1,144. So, kung i-execute ko siya, yun lang yung ibibigay niya sa akin. Mas concise. So, ulitin ko pag sinabi mo sabihin shape 0, ilan yung number ng row? Pag sinabi kong shape 1, ano ibibigay sa akin? Ilan yung number ng column? Meron ako 16 column. Nagigets?
Gets ba? So, bibigyan lang ako ng 16 column nung result na to. Pero, ang binibilang natin is yung number nung result. So, pwede mo sabihin 1144. Sir, pwedeng matapos na lang ako dyan? Pwede naman. Kasi makikita mo naman talaga yung sagot eh. Ayun no? 1114 rows. Edi yun na yung sagot. Pero kung gusto mo mas concise lang, so sasamahan mo siya ng shape sa unahan. So, ito, simpleng end statement lang yan. Mail, and aspirin, and insurance provider. Okay? So, next. Next question. Ito, simpleng and. So, meron akong female patients, 50 to 55. Yun yung required. Na inadmit na emergency na naka-receive ng paracetamol na may blood type na A+. Pwede itong dire-diretso. Puro end lang yan, no? End. Ito, kung mapapansin nyo, ito yung range. Tama ba? Greater than 50 yung age and less than 55. 50 to 55. Admission type, emergency, medication. Ang tanong, how many? May shape 1. May shape 0 sa last. So, 28 lang sila out of 55,000. Pag shape 1, in terms ng row, pag-iisahin mo lang. Bibilangin mo yung yung specific number. So, halimbawa, ito, medyo komplikado na to. Siguro second to the last. So, group by patients by their hospital and blood type. So, ibig sabihin, kailangan nakagrupo yung patient natin, same hospital, same blood type. So, merong clue dito, group the patient. Ay, di gagamit ako ng group by. So, pagka-group by mo daw, for each group, i-average mo yung billing amount na greater than or equal to $52,000 only. Then, arrange the billing amount in descending order. Show only the billing amount column. So, yung number 1 muna i-achieve natin. So, yung number 1, kung i-comment ko to, so sabi niya, group by patient, by their hospital, and blood type. Remember, pwede akong gumamit ng group by. I-group by ko, same hospital, same blood type. Nagigets? Hahanapin ko yung billing amount. Mean. Pag nakagroup na yung hospital at saka yung blood type, hahanapin ko yung billing amount. Ano yung condition ko sa billing amount? Kailangan greater than 52,000. So kung gagawin ko muna itong line na to, so ito yung ibibigay sa akin. So yan. Ito yung blood type po. O minus. So ito yung B+, tsaka AB+. Meron ba tayong specific blood type? Wala, no? Ibig sabihin, mean amount ng hospital ng blood type, average niya, naka-arrange siya ng descending order, greater than 52,000, then show only the billing amount. So, ibig sabihin, pwede akong mag-assign. Itong buong X, isosort ko yung billing amount in descending order. Tama ba? Then, ipapakita ko lang yung billing amount column. So, ibig sabihin, ganitong extraction natin. So, kung titingnan ko, pwede kong isort pa rin yung yung billing amount. So, ibig sabihin, ang malaking pinagbayaran na blood type is yung O-. Di ko alam bakit. Na naka-assign sa Brig, Walker, Martinez, and di ko alam kung ano yung kasunod. Okay? So, ibig sabihin, mayroong number pa nga dyan, 331. Pero hindi ko kailangan yung specific niyan. Ang kailangan ko lang tapusin is i-display lang yung specific na billing amount. Hindi ako interesado doon. Nakakagulo lang kasi yung ibang column. Hindi siya descriptive. So, ibig sabihin, kung in-arrange ko ulit ng ganyan, ito ba ay naka-arrange ng descending order? Yes. So, this time, yung result ko is AB plus na. 52,373. Okay? Kapag ang blood mo daw is AB plus, usually, ikaw yung malaki yung pagbabayaran. Hindi ko alam, rare ba ang AB plus? So, yan. So, siguro rare siya. So, mahirap makakuha ng dugo na, na AB plus. Okay? Question sa pag-extract? Masayang mag-extract ng data. Sa totoo lang.
Bibigyan ka ng 1 million dataset, pwede mong malaman na sa buong Pilipinas pala, ang TB pala na sinasaan ba, ang number pala ng tuberculosis patient na bipolar, bipolar ang gender, dineclare niya, ay halimbawa is 500,000 lang. So may kinalaman ba ang pagiging bipolar para magkameron ka ng tuberculosis? May kinalaman ba halimbawa ang pagiging transgender kung meron kang HIV? Meron ba? Hindi ko alam. Kasi hindi mo pwedeng sabihin yes. Nasaan ang proof? 'Di ba? Kung bibigyan niyo ako ng dataset na ganon, pwede kong sabihin sa inyo na ang number halimbawa ng transgender sa buong Pilipinas na dineclare nila na babae, halimbawa, na nag-declare ng 40 and above is ganitong certain number. So, pwede mo siyang i-correlate sa number ng population. Pwede mong malaman, halimbawa, sa Agusan del Norte pala maraming ganitong case. I-research mo ngayon, bakit kaya? Kasi yung mayor open siya eh. Open siya sa ano. Legal halimbawa sa district nila ang prostitution. Sa Netherlands kasi legal. Meron sang tinatawag doon na red light district. Nire-regulate nila ang prostitution. Legal na trabaho. Pumunta kayo ng Netherlands para ma-experience nyo. Yes, nire-regulate nila. Every month, tinetest nila kung may sakit. Yes, regulated. Hindi ko alam kung saan pang country legal ang prostitution. Sa Pilipinas, hindi. Kaya Ronwell, hindi ka pwedeng sumideline. Kasi illegal sa atin. Punta ka ng Netherlands. Okay? So, question muna. Itutuloy na lang natin to ha. Then, kung tatapusin natin yung native extraction ng Python, pag natapos, extraction naman ng SQL. Papipiliin ko kayo. I-obserbahan nyo alin yung mas madali. Pero para sa akin, alin ang mas madali? Sa bias opinion ko. Mas nadadali na ako dito. Nung makita ko to, mas nadadali na ako sa Python. Okay? Kasi sa SQL kasi limited ang approach. Kasi nakadepende siya dun sa syntax. Laging select all from ang umpisa. Sa Python kasi kahit hindi yun yung umpisa mo. Kahit halimbawa, pwedeng condition muna nung isa, then yung pangalawa, at saka ko siya i-value counts. Pwedeng ang approach ko is i-group by ko na lang, tapos i-count ko na lang. So, pwede yung mga ganun. Basta ang main purpose natin as a data scientist o kaya data analyst, basta tama yung lumalabas na result. Kasi napaka-dangerous kapag nagbigay ka ng maling information. Halimbawa, HIV cases ay 500, pinublish niya sa news. Tapos nalaman mo, mali pala yung query mo. So nakakahiya, i-retract mo yung article. Sabi, ay sorry, erratum. Mali yung data namin, analyst. Kalat na sa na-disseminate na information. Yes. Hindi, kasi multiple times ko na siyang niraran. Nagsasapin-sapin na yung data. Remember, tayo nagrara ng continuously dito. Kaya pag lumalabas na erroneous result, that's the time na kailangan i-restart mo na siya. Kasi remember, may variable ako lagi na x. May variable din ako na x sa taas. May variable ako na x sa taas. Maaaring nakukuha ko yung information niya. Sir, anong moral lesson, sir? Gagamit ba ako ng iba't ibang variable? Hindi na. I-run all nyo na lang. Ibig sabihin, binibigyan kayo ng fresh start para i-execute siya from the top to bottom. Nagigets? Napansin ko kasi erroneous na yung result niya eh. Kaya ang ginawa ko, gaya kanina, hindi lumalabas ito. Itong part na to. Nalabas ay yung mean. Natandaan nyo kanina yung mean. Ang daming table. Ang daming result. Pero ang hinihintay ko lang 114. 1144. Ito, yung pinaka-source. Ganito. Ganito yung naka-table din siya. Kung titingnan nyo yung, hindi mo lang makita kasi sobrang laki ng file. Pero kung titingnan mo yung table niya,
Galing kasi to sa Excel. Ito lang yung ibig ko sabihin. Ang CSV file ay di healthcare. Ito siya, oh, H. Yan. Ito yung pinanggalingan nyo. In-upload ko lang sa GitHub. So, meron akong, yan, oh, 55,000 dataset. Hindi kasama yung header. Kasi may header to eh. 55,500 plus header. Ang sinasabi natin, itong data na to, i-load mo dito para may magawa akong analysis. Nagigets? Extracted. Pwede mo namang i-drag itong data na to dito, sample. Pwede mong i-drag siya dyan. Anong disadvantage niyan pag dinrag ko siya dyan? Unang-una, matagal mag-upload. Tapos, i-edit ko pa to. I-edit ko siya, no? So, ang file name nito, kung in-upload ko dyan dun sa side, so pwede naman ganyan, sa totoo lang. So, ito na ngayon magiging dataset ko. Kasi nandito na mismo sa notebook eh. Nagigets ba? Anong weakness nito? Kapag ikinlose ko yung Python ko, idadrag ko na naman sa side. Matrabaho. Every time na gagamitin ko tong notebook na to, idadrag ko yung healthcare dataset sa side. Ngayon, kung external link, unless baguhin ko yung directory, applicable pa rin siya. Irara natin. Sir, kailan yung time na kailangan i-upload mo sa side? Kapag ang dataset natin ay sobrang laki na. Halimbawa, 100 MB. Sir, umaabot ng 100 MB? Yes. Pag meron kang around 500,000 dataset. Halimbawa, sir, umaabot yan ng 1 gigabyte? Yes. Bakit? Ang dataset natin ay picture, images, x-rays. I-identify ko, ipaintindi ko sa machine, may cancer o wala. Images. So, madami. Supported na. Pag Google Drive, ang nangyayari kasi dinadownload mo naman yung dataset papunta dito. Ang command niya, i-download mo yung dataset. Ang para sa akin, GitHub. Kaso, ang catch ng GitHub, bawal kang mag-upload ng isang file dun sa free version na 25 MB and above. Kaya, kapag malaki yung dataset mo, i-download pa rin natin dito. Pero hindi ko idadrag dito. Meron lang akong command kung papaano ko siya automatically i-download from my Google Drive, diretso na dito. Hindi na ako magdadrag. May program lang ako na i-download mo dito yung dataset. Na galing Google Drive. Kailangan alam ko lang yung file ID. Tuturuan ko din kayo niyan. Nasa elective 3 natin yun. Kapag ang dataset may sobrang laki na. Pero pag mga numerical data pa lang, enough na gamitin mo yung GitHub. Okay? So, I hope naintindihan kung ano yung objective natin for today. So, tayo ay